Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay ang ating pong tatalakayin is paano po lumalim sa Biblia. So, special series po, 8 of 10. Ito po yung Davidic Covenant. So, nawa po ay ngayon pong araw po is naway maintindihan na po natin lahat po ng buong kwento po ng Bible na sinasabi po dito na tungkol po sa mga covenant po na na ginawa po ng ating Panginoon Diyos doon po sa mga ah, tao po nung sa Old Testament po hanggang sa New Testament. So, ngayon po ang Davidic Covenant po, ito po sabi po sa ating concept po. It is God's unconditional promise to King David, found primarily in 2 Samuel 7:8-16, where God guarantees that David lineage will endure forever, and that the descendants will be established an everlasting kingdom. So, ayun po yung sabi po sa ating concept po patungkol po sa Davidic Covenant. And now, tayo naman po dumako po sa ating Bible reading na matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 verse 11 to 13, sorry. So, ito po sabi po sa Tagalog. Mula sa araw na ako'y humirang ng mga hukom sa aking bayang Israel at bibigyan kita ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito, ay sinasabi sa iyo ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay kapag ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog ng kasama ang iyong mga ninuno. Aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. So, yun po yung ating Bible reading po. And now tayo po dumako po sa ating teaching po. So, ito po yung the Davidic Covenant po. So, sabi po dito sa first teaching po natin, David's son will be the builder of the temple. So, sabi po ng ating Panginoon Diyos po, sabi po ng ating Panginoon Diyos po kay David po, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak. So, ang anak po ni David po, which is po si Solomon po, is siya po yung nagtayo po ng builder of the temple. Pero yung tinayo po na builder ni Solomon po is nagpapakitang picture lang po na si Jesus Christ pa rin po ang siyang gumawa po ng templo kung saan ito po is para po sa mga iglesia. So, ginamit lang po ng ating Panginoon Diyos si Solomon po para gumawa po ng temple kasi ang pangarap po dapat ni David is siya po yung magtatayo ng temple, but dahil nga po si David ay isang warrior, so ang puro kamay niya po is puro blood. That's why ang nasabi ng Panginoon Diyos, hindi ikaw ang gagawa ng templo kundi ang iyong anak. So, paano ko po? David's son will rule the nation with this scepter. So, dito po, ang anak po ni David po si Solomon is isa na pong scepter ng ating Panginoon Diyos, isang sentro kung saan siya po yung isang magiging rule the nation. So, doon din po, pinapakita din po doon na picture lang din po talaga po si Solomon po ng ating ni Jesus Christ, kasi at the end po, ang lahat po ng ginagawa po ni Solomon is siya po nag-glorify sa ating Panginoon Diyos. Then, si Solomon po is naatasan na mag-iisang sentro po ng ating Panginoon Diyos. So, patok po, David's son will rule as the eternal king. So, ang anak daw po ni David, sabi nga po si Solomon po, will rule the eternal king po. So, siya po yung maghahari po dito po sa eternal king po, or dito po sa sanlibutan po na ating ginagagalawan po noon, kasi si Solomon nga po si Solomon po ang naging atasan po maging
um, picture po ng ating Panginoon Diyos na gawin po lahat po ng gusto pong gawin po ng ating Panginoon Diyos. That's why si Solomon po is the eternal king po. So yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.